Isang masayang araw mga bata! Kamusta kayong lahat? Magkakasama naman tayong muli sa panibagong kabanatang Siksik sa Katalinuhan at Kasiyahan. Ako, si Sir Eman, sa kaalaman ay tunay na maaasahan. Ako ay lubos na nagagalak na makasama ko kayo sa araling ito. Isang bagong titik muli ang ating pag-aaralan. Handa na ba kayong matuto? Ngayon, pag-aaralan natin ang tunog, tamang pagsulat, at pagbasa ng mga salitang may titik H. Pero bago natin aalamin ang tungkol sa titik H, babalikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Simple lamang ang gagawin ninyo mga bata. Pumalakpak kung ang larawan ay nagsisimula sa tunog na D at itaas ang kanang kamay kapag hindi. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutan ang bawat larawan. Handa na ba kayo? Sisimulan na natin. Unang larawan. Tama! Pumalakpak. Ang dahon ay nagsisimula sa tunog D. Pangalawang larawan. Magaling! Itaas ang kanang kamay. Ang bola ay hindi nagsisimula sa tunog D. Pangatlong larawan. Itaas ang kanang kamay dahil ang salitang mais ay hindi nagsisimula sa D. Pang-apat na larawan. Tama! Pumalakpak dahil ang nasa larawan ay isang daga at ito ay nagsisimula sa tunog D. Panghuling larawan. Kung ikaw ay pumalakpak, tama ang iyong sagot. Ito ay mga daliri at ang daliri ay nagsisimula sa tunog D. Dahil sa kagalingang ipinakita ninyo, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Mga bata, nakakita na ba kayo ng isang hari? Ano ba ang itsura ng isang hari? Ang isang hari ay pinuno ng isang kaharian. Siya ay may korona, kapa, at setro. Sa puntong ito, mayroon akong kwento. Ito ay tungkol kay Haring Hugo. Sa inyong palagay, sino-sino ang mga kasama niya at saan kaya sila pumunta? Nasasabik na ba kayong marinig ang tungkol dito? Ang kwentong aking babasahin ay may pamagat na si Haring Hugo. Ito ay isinulat ni Ginang Jean J. Pepogan. Isang araw, si Haring Hugo kasama ang kanyang mga gwardya ay pumunta sa Ilog Humoy upang mamingwit. Paminingwit kasi ang kanyang libangan. Masaya siyang naupo sa isang malaking bato na nasa gilid ng mayabong na halaman. Pagkaraan ng isang oras ay napuno ng mga hito ang dalang balde nito. Maraming hipon din ang nakuha ng mga gwardya. Nakangiting umuwi sa palasyo ang hari at ipinahanda ang kanyang mga huli para sa hapunan. Ngayon, may mga tanong ako sa inyo. Kailan pumunta si Haring Hugo sa Ilog Humoy? Tama! Noong isang araw. Saan umupo si Haring Hugo upang mamingwit? Magaling! Umupo siya sa malaking bato. Anong isda ang nahuli ni Haring Hugo? Wasto! Mga hito ang nahuli niya. Bakit nakangiting bumalik sa palasyo si Haring Hugo? Mahusay! Ito ay dahil sa marami siyang naging huli.
Balikan nating muli ang kwento. Sino ang pumunta sa ilog upang mamingwit? Tama, si Haring Hugo. Ang salitang hari at Hugo ay nagsisimula sa tunog na sabayan ninyo ako. Kayo naman. Ngayon ay may ipapakita naman akong mga larawan sa inyo. Ito ay si Helena. Ang pangalang Helena ay nagsisimula sa tunog na Helena. Sabayan ninyo ako ng 3 beses. Ngayon, kayo na lang mga bata. Magaling! Ito ay larawan ng mga holen. Ang salitang holen ay nagsisimula sa tunog na sabayan ninyo ako ng 3 beses. Ngayon, kayo na lang mga bata. Mahusay! Ang mga salitang hari, Helena, at holen ay nagsisimula sa titik H. Ito ay titik H na may tunog na Ngayon mga bata, tingnan ninyo ng mabuti kung paano isulat ang malaking titik H. 1, 2, 3. Nakuha ba ninyo mga bata? Sabayan ninyo ako. 1, 2, 3. Alam nyo na. Kayo naman mga bata. Isulat ang malaking titik H sa inyong mga papel. Magaling! Ngayon mga bata, tingnan ninyo ng mabuti kung paano isulat ang maliit na titik H. 1, 2. Nakuha ba ninyo mga bata? Sabayan ninyo ako. 1, 2. Mahusay! Kabisado nyo na talaga. Kayo naman mga bata, isulat ang maliit na titik H sa inyong mga papel. Magaling! Tingnan nga natin kung nakinig kayo ng mabuti sa akin. Anong titik ang may tunog na? Tama! Ano nga ang tunog ng titik H? Magaling! Ngayon, makinig ang lahat habang binabasa ko ang mga salita. Hari, hito, haba, harap, holen, halo, hugo, Helena, haligi, heto, husay, handa. Sabayan ninyo ako mga bata. Hari, hito, haba, harap, holen, halo, hugo, Helena, haligi, heto, husay, handa. Ngayon, kayo na lang mga bata. Ngayon ay magbabasa naman tayo ng mga parirala. Makinig sa akin habang ako'y nagbabasa. Mahusay na hari. Malaking hipon. Makukulay na holen. Masarap na halo-halo. Sabayan naman ninyo ako ngayon. Mahusay na hari.
malaking hipon, makukulay na holen, masarap na halo-halo. Kayo naman mga bata. Ngayon ay magbabasa naman tayo ng mga pangungusap. Makinig sa akin habang ako'y nagbabasa. Unang pangungusap. Si Helena ay naghanda ng masarap na halo-halo. Sabayan ninyo ako mga bata. Si Helena ay naghanda ng masarap na halo-halo. Sino ang naghanda ng masarap na halo-halo? Tama, si Helena. Ano ang inihanda ni Helena? Siyempre, halo-halo. Pangalawang pangungusap. Makukulay na mga holen ang nakita sa harap ng haligi. Sabayan nga ninyo ako mga bata. Makukulay na mga holen ang nakita sa harap ng haligi. Saan nakita ang makukulay na holen? Ang mga holen ay nakita sa harap ng haligi. Ano-ano ang nakita sa harap ng haligi? Tama, mga holen. Mahusay mga bata! Nag-uumapaw ang aking kagalakan sa inyong aktibong partisipasyon at pagsama sa akin sa loob ng 15 minutong siksik sa katalinuhan at kasiyahan. Ako si Sir Eman, sa kaalaman ay tunay na maaasahan. Laging tandaan, ugaliing magbasa upang kamangmangan ay mapuksa. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!